Natalakay na natin ang unang pundasyon, paniniwala ng Ahli Sunnah patungkol sa al-iman, al-imana qawlun wa amalun. Wa kadhalik al-imana yazid o yanqus. Natalakay din natin na al-imana yazid wa yanqus. Ngayon ay nasa pangatlong pundasyon tayo ng paniniwala ng Ahli Sunnah wal Jamaa patungkol sa al-iman. Al-iman al-mu'minin mutafawwid. Al-iman al-mu'minin mutafawwid. Ano ang ibig sabihin nito? Al-iman al-mu'min, mu'minin al-mutafawwid. Ang ibig sabihin nito, ang mga taong naniniwala sa kadakilaan ng dakilang tagapaglikha ay ang kanilang paniniwala ay magkakaiba-iba. Mayroon sa atin na ang kanyang paniniwala ay mahina lamang ang kanyang paniniwala, at mayroon naman sa atin na medyo malakas ang kanyang paniniwala, at mayroon din naman sa atin na napakalakas ang kanyang paniniwala sa kadakilaan ng dakilang tagapaglikha. Marami ang mga dalil o mga batayan na anal imanal mu'minina mutafawwid, magkakaiba-iba, mayroong mahina, mayroong medyo malakas, at mayroong mas malakas ang paniniwala. Yan ang pagkakaiba-iba ng ating mga paniniwala. At ang unang dalil na ating tatalakayin patungkol sa anal imanal mu'minina mutafawwid ay qaulullahu subhanahu wa ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ito yung pagkakaiba-iba ng ating paniniwala. Mayroon sa atin na ang kanyang paniniwala ay ito yung unang paniniwala natin, faminhum zalimun li nafsihi, unang bilang ng taong naniniwala sa kadakilaan ng dakilang tagapaglikha ay mayroon sa atin na zalimun li nafsihi. Ano ang ibig sabihin ng zalimun li nafsihi? Yung mga taong di makatarungan sa kanyang sarili. Yung mga taong di makatarungan sa kanyang mga sarili. Pangalawa ay minhum muqtasid. Pangalawa, al-muqtasid. Ito yung masinop, di makapag-aksaya o matipid. Papaliwanag natin mamaya. Pangatlo ay sabiqun bil khairat. Ito yung pangatlo na sabiqun bil khairat. Itong tatlo na ito ay ito yung tinatawag natin na maratibu al-Islam. Kapag nakapasok ka sa zalimun li nafsihi ay ito yung al-Islam. Al-Islam. Ito naman yung al-iman. Ito yung al-ihsan. Ito yung tinatawag natin na ihsan. Ito yung tinatawag natin na maratib ad-din. Kapag napabilang ka dito sa zalimun li nafsihi ay ikaw ay tatawaging Muslim. Dito ay ikaw ay tatawagin mu'min. Dito ay ikaw ay tatawagin muhsin. Okay? Ito al-Islam, sila yung mga tao na mayroon sa kanila ang tinatawag na aslu al-iman. Mayroon sa kanila ang tinatawag na aslul iman. Ang mga taong mga mu'min naman ay mayroon sa kanilang tinatawag na kamal al-iman al-wajib. Al-wajib. Kamal al-iman al-wajib. Dito naman sa mga muhsinin, mayroon din silang tinatawag na kamal al-iman al-mustahab. Mayroon sa kanila kamal al-iman al-mustahab. Ito yung tinatawag na mutlaqu al-iman. Kapag marinig ninyo, pinag-uusapan ay akida, ay ito yung tinatawag na mutlaqu al-iman. Ito naman sa dalawa na ito ay tinatawag itong al-mutlaq al-iman. Al-mutlaq al-iman. Dito rin ay al-mutlaq
al-iman. Yan ang pagkakaiba-iba ng tinatawag na mutlaqul iman. Sa zalimun li nafsihi, sila yung mga taong nakakagawa ng mga kabair, mga malalaking kasalanan, wa yatrukul wajibat, at sila rin yung mga taong minsan ay iniiwan nila ang mga obligado. Yan yung mga taong zalimun li nafsihi, di makatarungan sa kanilang mga sarili. Gumagawa sila ng mga kabair, mga malalaking kasalanan, at umiiwan sila ng mga obligado. Dito naman sa minhum muqtasid, mga masinop o di makapag-aksaya o matipid sila, sila yung mga taong nakakagawa ng obligado at umiiwas sila ng mga muharramat. Kung makagawa man sila ng kasalanan, ay mabilis nila o nagmamadali sila magbabalik loob sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Wa minhum sabiqun bil khairat, sila namang yaong nag-uunahan sa paggawa ng kabutihan. Nagpapaliksahan sila sa paggawa ng kabutihan. Ginagawa nila ang lahat ng mga obligado at iniiwan nila ang lahat ng mga muharramat. Wazadu ala dhalika bi fi'lil mustahabbat, at dinadagdagan pa nila na gumagawa sila ng mga mustahab. Wa kafu anil makruhat, at umiiwas sila sa mga makruh, wal mustabihat, at yung mga syubha ay kanila itong iniiwanan. Yan ang pagkakaiba-iba ng paniniwala ng tinatawag na annal iman al-mu'minina mutafawwid. Sa mutlaqul iman, itong tinatawag natin na mutlaqul iman, al-mutlaq al-iman o al-mutlaq al-iman, o al-iman al-mutlaq, pwede ito siyang baliktarin, al-iman al-mutlaq o mutlaqu al-iman. Mutlaqul iman, yanji min al-khulud fi an-nar, kung saan ay sila ay makakaligtas din sa pananatili sa impyerno. Walakin, kad la yanja min al-dukhul fiha, subalit hindi sila makakaligtas na tiyak na sila ay makakapasok ng impyerno. Sila yung mga tinatawag na mutlaqul wa'ad, mutlaqu al-wa'ad. Anahum sayadkhuluna al-jannata, tatiyakan na makakapasok din sila ng paraiso, walakin kad la yakuna dukhulahum iyaha min awwali ahliha, hindi sila makakapasok na sila ang mauuna sa paraiso. Al-iman al-mutlaq naman, al-iman al-mutlaq o mutlaqul iman, itong dalawa na ito ay tanji'ani min al-dukhul finnar, sila ay hindi makakapasok sa impyerno. Wahum ahlal wa'ad al-mutlaq, sila yung tinatawag na sa aqida ay ahlul wa'ad al-mutlaq. Katiyakan sila ay makakapasok diretso ng paraiso. Yan yung mga pagkakaiba-iba ng paniniwala ng ahli sunnah wal jamaa patungkol sa al-iman. Anal iman al-mu'minin mutafawwid.